Okay, so triangular dot. So magandang araw po sa ating lahat at meron po tayo nakita dito na triangle dots. Ayan. So nagre-represent po yan ng tatlong lokasyon. Tatlong lokasyon at saka mga object. Okay. Ayan. So yan po ay possible ay nagre-represent din ng tatlong deposito na magkakahiwalay. Okay, yan. At ito, meron din tayong bukol dito. Merong mga dots. Yan, may madats na maliit tapos may giwang. Ganun siya. Okay. So ito po ay landmark. Ito. At ito, para mahanap natin to kung saan lugar to. So kailangan natin makita yung landmark at maghahanap pa tayo ng ibang landmark. So ito pa yung isang landmark. Itong guhit na to. Possible to ay daanan or kanal ng tubig. Okay, so itong part na to or pangpang siya. Okay, at itong mga to possible to ay small mountain or parang basta tawag ito bundok siya na maliit. Siyempre pag nakita mo to matatansya mo na yung kung saan lugar to. Okay, kasi stone map nga po ito. So stone map, so mangyayari niyan, titignan mo po. So probably ang lokasyon po niyan ay ang lokasyon po nitong stone map na to ay nandun sa taas. Sa taas po yan. Okay. So possible yan. At yung gitna ng mapapansin natin dito pag binabasa mo to, itong maliit na bundok na to, meron siyang medyo pababa ditong area, tapos bundok siya. Okay, so napipicture ko na ata. So okay, so yung lugar talaga dun sa taas. Okay, so dito sa may at dito medyo patad siya, pa-slope din siya. At meron siyang pangpang rito. Okay, so ayan. Yun yung observe mo. Ito yung mga landmark na papansinin mo pagka naghanap ka ng paano mo hanapin tong lugar na to. Para makita mo kung saan talaga yung deposito. Kasi dito yung naka-indicate yung deposito. Merong deposito dito na sasabi. So dito may deposito ito kasi may dot to. Ayan. Ito possible din na meron. Naka-chamber kasi siya, may chamber siya. Okay, may chamber siya. At ayan. At ito din meron din to. Ayan. So meron din ito. So tatlong deposito. Okay na magkakaiwal na naka-triangle. So ngayon, para mahanap natin ito. Okay, mahanap natin ito. So kailangan nating obserbahan lahat ng ito. So ito yung bundok din na isa, tapos may gitna sila na medyo palalim siya, tapos magkakaroon siya ng bundok. Okay. At ito, so ito yung papansinin natin. So meron siyang lugar na part na ito na malalim. Possible na daanan din to ng tubig. Okay, daanan to ng tubig or tawag ito daanan ng tubig to, tapos ito kabilang bundok, may bundok pa ulit dito, itong part na to, or ito ay pangpang na. So obserbahan lang natin. So para matukoy natin yan ay kailangan natin gumamit ng kumpas. So yan po yung ating i-consider lahat para mahanap natin yung mga totoong lugar kung saan siya. So dapat ang alignment tong
lugar na to sa maliit na bundok ay nasa ano siya 100, naka 120 degrees. Yan, mula doon sa may ating landmark. Yan yung landmark natin, 180 degrees ay 120 degrees. Ayan. Okay, so ayan, yun ang gagawin natin, yun ang titignan natin. At ito, nag-i-indicate to din ng deposito, may deposito din sa maliit na bundok na to. Okay, so kaso lang naka-tunnel po siya, so may tunnel siya nang galing sa baba ng creek, galing sa creek yung tunnel niya. So kung possible na to, pag ito ay creek, ito nga yung lugar na to, ito yung creek nito. Kasi ang compass niya ng creek na to ay nasa 110 degrees. So kung kukumpasan natin to, nasa 110 degrees. So makita mo yan. So ayan, almost 110 degrees, the same lang. Okay, so naka 110 degrees yung creek na to, so possible ito yun na po yung creek. Okay, ito yung creek. So yung pinanggalingan ng deposito, yung maliit na bundok, may bundok dyan, may bundok dyan, sigurado ako may bundok dyan na maliit na medyo nakaumbok din siya. At yung tunnel niya nang galing sa baba papunta dun sa bundok, at dito yung deposito. So mahirap yan, mahirap yan kunin. At the same time, itong lugar na to, okay, so 120 degrees, pero parang may nakikita ako rito, pero parang medyo umbok dun ng lugar. Dun yun na medyo parang bundok dun yan, medyo nakaumbok. Okay, possible dyan yan, yung tunnel niya papasok dun. At yung deposito na yung tatlo na yon, yung tatlo na yon ay possible pag 120 degrees naka-bearing yan dito sa part po yan. So, dito banda yan. So yan lang po. At yan ang ating interpretation sa pagbabasa ng ating stone map dito. At yan po yung stone map. Okay, so ito yung ginawa po ng hapon. Makikita po natin, ito ay naka east-west alignment. Kung mapapansin mo natin, yan o. Yan. Yan. Kunti lang diferensya, pero east-west alignment na yan. Naka east-west alignment. Okay, so ito rin, yan ay naka east-west alignment din siya. Yan. Yan. So east-west alignment. Okay? So ibig sabihin yung ito na yung boundary. So yung tinutukoy dyan lahat ng deposito at mga chamber ay nandun lahat. Doon lahat to. So yung mapa na to ay dito sa part na to. Yan. Doon. Sa bundok na to. Okay, so yan po ang ating munting may share sa pag-vlog po natin. So God bless sa ating lahat. At happy hunting.